Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and drama series na pinamagatang Tulsa King, na ipinalabas noong 2022. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isa sa mga bilangguan sa Estados Unidos. Sa loob ng bilangguan, makikitang naghahanda ang isang matagal ng bilanggo na si Dwight dahil araw na ng kanyang paglaya. Sa loob ng 25 taon, nakakulong si Dwight dahil sa massacre na ginawa niya laban sa isang grupo ng gangster. Bukod pa rito, siya rin ang naging kanang kamay ng pinakamalaking boss ng mafia sa Estados Unidos na si Pete. Pagkatapos ng kaunting sandali, pinalaya na si Dwight mula sa bilangguan at agad siyang nagtungo sa punong tanggapan ni Pete. Wala na siyang pamilya dahil iniwan siya ng kanyang asawa at anak na babae noong siya'y nakulong. Sa kanyang paglalakbay, namangha si Dwight sa hitsura ng lungsod na ngayoy makabago na. Sa katunayan, nakakaramdam pa siya ng pagka-estranghero nang makita ang mga electric bike dahil wala pa ang mga ito noong makulong siya. Maya-maya, dumating na si Dwight sa punong tanggapan ni Pete at agad siyang pinapasok. Sa mga sandaling iyon, matanda at may sakit na si Pete. Di nagtagal, dumating ang anak ni Pete na si Charles at ipinaliwanag kay Dwight na ang lahat ng negosyo ng kanyang ama ay hawak na ngayon ni Charles dahil matanda na si Pete. Si Charles ay may bagong kanang kamay na nagngangalang Vince, kaya hindi na posible na muling kunin si Dwight sa dating posisyon. Gayunpaman, iginagalang pa rin ni Charles ang sakripisyo ni Dwight sa pagkakakulong ng 25 taon, kaya balak niyang ipadala si Dwight sa isang malayong lungsod na tinatawag na Tulsa. Sa lungsod na iyon, kailangang kontrolin ni Dwight ang lugar at maningil ng buwis mula sa mga tulak ng droga para ibigay kay Charles. Pagkarinig nito, tumanggi si Dwight dahil parang kailangan na naman niyang magsimula sa wala. Nang makita ni Vince ang tila walang galang na pag-uugali ni Dwight, tumayo ito at itinaboy siya pero agad na nawalan ng malay si Vince matapos siyang suntukin ni Dwight. Pagkatapos noon, humingi ng tawad si Pete kay Dwight at ipinaliwanag na nagbago na ang lahat at hindi na ito katulad ng dati. Hiniling ni Pete na sundin na lang ni Dwight ang lahat ng utos ni Charles dahil ang pinakamahalaga ay may trabaho pa rin si Dwight at hindi siya mawawalan ng kabuhayan. Sa huli, pumayag na rin si Dwight at tinanggap ang tungkulin sa lungsod ng Tulsa. Hindi nagtagal, dumating si Dwight sa Tulsa at agad na sumakay ng taxi papunta sa apartment na magiging bago niyang tirahan. Sa sandaling iyon, nakipagkwentuhan siya sa taxi driver na si Tyson. Habang bumabiyahe, nagpatuloy ang kanilang usapan dahil napakabait at palakaibigan si Tyson. Maya-maya, aksidenteng napansin ni Dwight ang isang coffee shop na may logo ng dahon ng marijuana sa pintuan nito. Agad niyang tinanong si Tyson tungkol sa shop. Ipinaliwanag ni Tyson na ito nga ay isang coffee shop pero nagbebenta rin sila ng marijuana. Pagkarinig nito, hiniling ni Dwight kay Tyson na maghintay sa labas habang papasok siya upang kausapin ang may-ari ng shop. Pagpasok niya, magalang niyang hiniling sa isang empleyado na tawagin ang kanilang boss. Ngunit tumanggi ang empleyado at pinaalis pa siya sa shop dahil hindi sila tumatanggap ng mga estranghero. Kalma lang na lumabas si Dwight, kinuha ang thermos mula sa taxi ni Tyson, at muling pumasok sa shop upang harapin ang mga customer. Sa kalaunan, narinig ng may-ari ng shop na si Bodhi ang kaguluhan at agad na lumabas. Sa sandaling iyon, inimbitahan siya ni Dwight na makipag-usap ng pribado. Ipinaliwanag ni Dwight na siya ang kanang kamay ng pinakamalaking grupong mafia sa Estados Unidos na ngayon ay pinamumunuan ni Charles. Ang misyon niya sa Tulsa ay kolektahin ang buwis mula sa lahat ng nagbebenta ng droga, kabilang si Bodhi. Ayon kay Dwight, lahat sila ay kailangang magbayad ng 20% ng kanilang lingguhang kinikita. Kapalit nito, bibigyan sila ni Dwight ng proteksyon laban sa mga gangster, FBI, o anumang kaukulang batas. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, napilitang sumang-ayon si Bodhi sa mga sinabi ni Dwight at agad na nagbayad ng 20% na buwis mula sa kabuuang kinita niya para sa linggong iyon. Pagkatapos nito, bumalik si Dwight sa taxi at inalok si Tyson na maging kanyang personal na driver kapalit ng malaking sahod. Walang pag-aatubili, tinanggap agad ni Tyson ang alok at opisyal na naging personal na driver ni Dwight mula noon. Pagkatapos, hinatid ni Tyson si Dwight sa kanyang apartment. Nang gabing iyon, pumunta si Dwight sa isa sa mga nightclub sa Tulsa kung saan nilapitan niya ang ilang bisita at pati na rin ang may-ari ng club na si Keller. Ginawa niya ang lahat ng ito upang makilala ang mga lokal na tao na kalaunan ay kukunin niya bilang kanyang mga tauhan.
Kinabukasan, muling bumalik sina Dwight at Tyson sa coffee shop ni Body. Tinanong ni Dwight kung saan kinukuha ni Body ang mga dahon ng marijuana na palagi niyang ibinebenta. Sumagot si Body na kinukuha niya ang mga dahon mula sa isang kakilalang magsasaka na si Jimmy, na siyang nagsusupply ng lahat ng dahon ng marijuana sa lungsod dahil mayroon siyang 12-dosenang ektarya ng taniman ng marijuana. Nang marinig ito, humiling si Dwight na ipakilala siya kay Jimmy. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Dwight sa nightclub ni Keller. Sa pagkakataong ito, nakilala niya ang isang babae na ang pangalan ay Anna, at nagpakilala sila sa isa't isa. Hindi nag-iisa si Anna noon, dahil kasama niya ang kanyang mga kaibigan na nagpa-party sa nightclub. Pagkatapos nito, inimbitahan si Dwight na sumama sa kanila, at nagparty silang lahat. Pagkatapos ng party, lumabas na interesado si Dwight kay Anna, kaya inimbitahan niya itong magpalipid ng gabi sa kanyang apartment. Nagkataon na interesado rin si Anna kay Dwight, kaya tinanggap niya ang imbitasyon. Kinabukasan ng umaga, nakita sina Anna at Dwight na bagong gising. Matapos nito, agad na nagpaalam si Anna dahil kailangan na niyang pumasok sa trabaho. Bago sila maghiwalay, ipinahayag ni Dwight ang pag-asa niyang muli silang magkikita. Maya-maya, makikitang nagkakaroon ng pulong ang FBI team sa Tulsa. Sa oras na iyon, pinag-uusapan nila si Dwight na dating nakakulong ng 25 taon. Alam ng FBI na ngayon ay naninirahan na si Dwight sa Tulsa, at nag-aalala sila na baka muling magdulot ito ng gulo. Sa nasabing pulong, naroon din si Anna. Lumalabas na isa pala siyang ahente ng FBI. Sa sandaling iyon, labis siyang nagulat nang malaman na si Dwight ay isang dating preso na katatapos lang magsilbi ng 25 taon na sentensya. Kinabukasan, dahil sa labis na pag-uusi sa tungkol kay Dwight, agad na kinontak ni Anna ang kanyang kasamahan sa FBI upang humingi ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa kanya. Ipinaalam ng kasamahan ni Anna na si Dwight ay dating kanang kamay ng pinakamalaking mafia boss sa New York City na si Pete. Dagdag pa rito, kilala si Dwight bilang isang malupit na tao sa sinumang sumasalungat sa kanya. Matapos malaman ang impormasyon, nagpasalamat si Anna sa kanyang kasamahan at tinapos ang tawag. Samantala, binisita si Charles ni Vince upang maningil ng pananagutan dahil sa pinsalang tinamo niya sa pangamula sa suntok ni Dwight kahapon. Nang mapagtanto ni Charles na si Dwight ay dating pangunahing tauhan ng kanyang ama, napagpasyahan niyang pag-usapan muna ito sa kanyang ama. Samantala, sina Dwight at Tyson ay bumisita kay Body upang kolektahin ang lingguhang buwis. Doon, hiniling din ni Dwight kay Body na dalhin siya kay Jimmy, ang magsasakang nagsusuplay ng mga dahon ng marijuana. Sa kasamaang palad, abala si Body noon at nangakong dadalhin niya si Dwight kapag siya ay may libreng oras. Makalipas ang 2 oras, nakatanggap si Dwight ng tawag mula kay Charles na humihingi ng $50,000 bilang kabayaran para kay Vince na sinaktan ni Dwight. Sa kabutihang palad, pumayag si Dwight at sinabi kay Charles na ibawas na lang ang kabayaran mula sa kanyang sweldo. Kinahapunan, habang nasa kanyang apartment si Dwight, bigla siyang binisita ni Anna. Sa mga sandaling iyon, hindi pa alam ni Dwight na si Anna ay isang ahente ng FBI. Habang nag-uusap, tinanong ni Anna kung bakit nananatili si Dwight sa Tulsa. Ipinaliwanag ni Dwight na siya ay nagbabakasyon lamang para aliwin ang kanyang buhay. Upang hindi siya mahalata, pinayuhan ni Anna si Dwight na mag-ingat dahil maraming masasamang tao sa lungsod. Maya-maya, dinala ni Body si Dwight patungo kay Jimmy. Pagdating nila, mainit na tinanggap ni Jimmy si Dwight. Sa pagkakataong iyon, inalok ni Dwight si Jimmy ng isang kasunduan kung saan siya ang mamamahagi ng lahat ng ani sa buong Tulsa. Nangako rin si Dwight na bibigyan niya si Jimmy ng proteksyon laban sa anumang banta kung papayag itong makipagtulungan sa kanya. Sa huli, pumayag si Jimmy, at simula noon ay opisyal na silang nagtulungan. Kinabukasan, binuksan ni Dwight ang kanyang laptop upang hanapin ang kinaroroonan ng kanyang asawa at anak na babae na matagal na siyang iniwan. Makalipas ang kaunti, nahanap ni Dwight ang address ng kanyang anak na babae sa social media. Nakuha rin niya ang numero ng telepono nito at agad niya itong tinawagan. Nang may sumagot, mabilis na humingi ng tawad si Dwight at sinabi kung gaano niya kamahal at namimiss ang kanyang anak. Ngunit agad ibinaba ng kanyang anak ang tawag ng matukoy niya na ang kanyang ama pala ang tumatawag. Sa mga sandaling iyon, natahimik na lamang si Dwight. Wasak ang kanyang puso dahil tila ayaw na sa kanya ng kanyang anak.
Samantala, si Ana at ang iba pang mga miyembro ng FBI ay kasalukuyang pinalilibutan ang bahay ng isang terorista. Hinikayat ng FBI ang terorista na sumuko, sa pangakong babawasan ang kanyang parusa. Gayunpaman, tumanggi ang terorista na lumabas at sa halip ay pinasabog ang sarili niyang bahay. Dahil dito, namatay ang terorista sa pagsabog. Samantala, sina Dwight at Tyson ay nangongolekta ng buwis sa coffee shop ni Bodhi. Napansin ni Dwight na hindi karaniwan ang dami ng tao sa lugar kaya siya'y nagtaka. Pumunta siya sa likod upang kausapin si Bodhi at tanungin kung bakit napakaraming tao sa coffee shop. Ipinaliwanag ni Bodhi na may ginaganap silang party kung saan ipinakikilala ang isang bagong klase ng droga na gawa sa nitrous oxide gas. Itinuturing itong ligtas dahil ginagamitan lamang ng lobo sa paglanghap kaya hindi agad na paghihinalaan ng mga pulis. Nang malaman ito, nakaisip si Dwight ng ideya na ibenta ang produkto sa isang music concert upang kumita ng mas malaking pera. Nangako rin siyang mag-aambag ng puhunan para makabili ng produkto, basta't patas ang hatian ng kinikita. Sa huli, pumayag si Bodhi sa alok ni Dwight. Gayunpaman, kailangan muna nilang planuhin ng maayos ang kanilang estratehiya bago kumilos. Kinagabihan, nagtungo si Dwight sa nightclub ni Keller at sinubukang hikayatin ito na sumali sa pagbebenta ng bagong klase ng droga sa nalalapit na music concert. Inalok niya si Keller ng dobleng bayad kapalit ng pakikilahok. Sa huli, agad namang tinanggap ni Keller ang alok ni Dwight. Kinabukasan, nagtungo si Dwight upang i-renew ang kanyang driver license dahil expired na ang dati niyang lisensya. Habang isinasagawa ang driving test sa highway, bigla na lang siyang inatake ng isang hindi kilalang sasakyan. Agad niyang hinabol ang sasakyan kahit na nabaril ang kanyang instructor. Sa kasamaang palad, nakatakas ang salarin mula sa kanyang paghabol. Makalipas ang ilang sandali, dinala si Dwight sa himpilan ng pulisya upang imbestigahan ang nangyaring insidente. Pinaghinalaan siya ng mga pulis na siya na naman ang may kagagawan, dahil sa kanyang nakaraan bilang kanang kamay ni Pete, ang pinakamalaking boss ng mafia sa Amerika. Gayunpaman, iginiit ni Dwight na wala siyang ginawang masama at sa insidenteng iyon, sinabi niyang siya ay isang biktima. Ngunit ang pulisya, na hindi madaling maniwala, ay inaresto pa rin siya. 2 oras ang lumipas, binisita siya ni Ana. Laking gulat ni Dwight nang malaman niyang isa pala itong ahente ng FBI. Gayunpaman, hiniling ni Ana kay Dwight na manatiling kalmado dahil naroon siya upang palayain ito. Sa tulong niya, tuluyang nakalaya si Dwight. Bilang pasasalamat, inimbitahan ni Dwight si Ana na maghapunan. Habang kumakain, ikinuwento ni Dwight ang kanyang nakaraan kay Ana, kabilang na ang pagiging dating bilanggo at kanang kamay ni Pete. Ngumiti lamang si Ana dahil alam na niya ang lahat. Pagkatapos nito, inimbitahan ni Dwight si Ana sa kanyang apartment at kumain sila ng karne sa isang masayang sandali. Kinabukasan, tinawagan ni Dwight si Charles at ikinuwento ang nangyaring pag-atake kahapon. Pinaghinalaan niyang si Vince ang umatake bilang paghihiganti. Ngunit sinabi ni Charles na hindi kailanman umalis si Vince, kaya't kumpirmado na hindi ito ang umatake. Pagkatapos nito, nagtungo si Dwight sa ospital upang bisitahin ang instructor sa pagmamaneho na binaril kahapon. Agad niyang iniabot ang isang sovereign na may lamang pera sa instructor at hiniling na ipasilip ang plaka ng sasakyang umatake sa kanila. Bagamat hindi pa lubusang magaling ang instructor, pumayag siya dahil sa perang ibinigay sa kanya. Nangako siyang tatawagan si Dwight kapag mayroon ng resulta. Makalipas ang ilang panahon, ibinigay ng instructor ang address ng sasakyang ginamit sa pamamaril. Agad na nagtungo roon sina Dwight at Tyson. Ngunit pagdating nila, inabandona na ang sasakyang ginamit kahapon. Pagkatapos, nagsaliksik si Dwight sa loob ng kotse at aksidenteng nakakita ng isang piraso ng tela na may logo ng isang ranch sa Tulsa. Agad siyang nagtungo sa ranch na iyon dahil sigurado siyang ang may-ari ng ranch ang umatake sa kanya. Pagdating sa lugar, nanatili muna si Dwight sa loob ng sasakyan habang hinihintay ang may-ari ng ranch. Pagkalipas ng matagal-tagal na paghihintay, dumating din ang may-ari at agad itong sinundan ni Dwight. Pagdating ng may-ari ng ranch sa kanilang bahay, naghanda na si Dwight na bumaba. Ngunit siya'y nag-atubili nang makita ang anak ng may-ari ng ranch na masayang niyakap ang kanyang ama. Sa huli, nagdesisyon si Dwight na bumalik na lang kinabukasan, naghihintay ng mas tamang pagkakataon. Kinabukasan, makikitang ipinagpapatuloy ng may-ari ng ranch na si Armand ang kanyang mga gawain. Habang papasok siya sa bahay, biglang lumapit si Dwight mula sa likuran at tinutukan siya ng baril.
Hiniling ni Dwight na ipaliwanag ni Armand kung bakit siya inatake kahapon at kung kaninong utos ito. Dahil dito, humingi ng tawad si Armand at sinabi niyang inakala niyang pumunta si Dwight sa Tulsa upang patayin siya sa utos ni Charles. Nagulat si Dwight at tinanong kung may alitan ba sila ni Charles. Sa huli, ipinaliwanag ni Armand na habang nakakulong si Dwight, siya ay naging tauhan ni Charles. Bukod pa rito, nalaman ni Armand ang mahalagang lihim na naging dahilan ng 25 taon na pagkakakulong ni Dwight, isang bitag na isinagawa ni Charles. Dahil dito, inakala ni Armand na ipinadala si Dwight upang patahimikin siya bago pa niya mabunyag ang katotohanan. Nagulat si Dwight nang marinig ito, at napagtanto niyang si Charles pala ang utak ng kanyang pagkakabilanggo. Gayunpaman, pinili niyang huwag kumilos dahil nirerespeto pa rin niya si Pete. Pagkatapos nito, nangako si Dwight na hindi sasaktan si Armand basta't pumayag itong sumama sa kanya bilang tauhan. Dahil wala nang ibang pagpipilian, napilitan si Armand na sumang-ayon sa kahilingan ni Dwight. Kinagabihan, dumating na ang bagong uri ng droga na iniutos ni Dwight sa coffee shop ni Bodhi. Kaagad niyang inutusan sina Tyson at Bodhi na ibenta ito sa isang malapit na konsyerto. Agad namang nagsimulang magbenta sina Tyson at Bodhi ng bagong produkto. Habang abala sila sa pagbebenta, bigla silang nilapitan ng isang grupo ng mga lokal na gangster, binugbog sila, at kinumpiska ang lahat ng paninda nila. Makalipas ang isang oras, nagtungo sina Bodhi at Tyson kay Dwight, na noon ay nasa club ni Keller, upang isumbong ang nangyari. Nang marinig ito, nagalit si Dwight at nangakong maghihiganti kinabukasan ng gabi. Hinimok din niya si Keller na sumama sa kanila, dahil pumayag na itong makipagtulungan sa kanya noong nakaraang araw. Kasabay nito, tinawagan ni Dwight si Armand upang anyayahin siyang salakayin ang mga gangster kinabukasan ng gabi. Kinabukasan, ginagamot si Tyson ng kanyang ina. Nasaksihan ito ng kanyang ama na si Mark at hindi siya natuwa. Tinanong niya kung sino ang nanakit kay Tyson, at ipinaliwanag ni Tyson na inatake siya ng isang grupo ng mga gangster sa isang konsyerto, ngunit siniguro niyang maghihiganti si Dwight, ang kanyang boss. Kinagabihan, nakita sina Dwight at Keller na naghihintay sa pagdating ng iba upang maghihiganti sa lokal na grupo ng gangster. Di nagtagal, dumating sina Bodhi, Tyson, at Armand, kaya napagpasyahan ni Dwight na umalis na agad. Gayunpaman, bago pa sila makaalis, dumating si Mark at ipinahayag ang kagustuhang gumanti rin sa mga nanakit kay Tyson. Nang marinig ito, masayang tinanggap ni Dwight ang pakikilahok ni Mark. Pagdating sa lugar ng konsyerto, agad na binigyan ni Dwight ang lahat ng kanyang tauhan ng mga baseball bat. Pagkatapos nito, sinalakay ni Dwight at ng kanyang mga tauhan ang punong tanggapan ng mga gangster at naglunsad ng mabangis na pag-atake. Matapos ang matinding labanan, tuluyang natalo ng grupo ni Dwight ang mga gangster. Dinala rin ni Dwight ang bagong uri ng droga na kanilang nasamsam kahapon, pati na rin ang lahat ng pera na nasa punong tanggapan ng mga lokal na gangster. Pagkatapos, bumalik si Dwight at ang kanyang mga tauhan sa club ni Keller at patas na pinaghati-hatian ang lahat ng nasamsam na pera sa kanilang mga miyembro, kabilang na si Mark. 2 araw ang lumipas, isa sa mga gangster na inatake ni Dwight ang nagsumbong sa pulisya. Ibinigay rin ng gangster ang plate number ng sasakyan ng isa sa mga tauhan ni Dwight at hiniling sa pulisya na ito ay hulihin. Sa hindi inaasahang pangyayari, karamihan sa mga pulis sa Tulsa ay binabayaran ng mga gangster, kaya't sinusunod nila ang lahat ng ipinag-utos ng mga ito. Samantala, nakita si Tyson na mag-isang nagmamaneho habang kausap ang kanyang kasintahan sa telepono. Ngunit bigla siyang pinahinto ng mga pulis dahil ang plate number na ibinigay ng gangster ay tumugma sa plate number ng sasakyan ni Tyson. Agad siyang inaresto ng mga pulis at dinala sa istasyon. Pagdating ni Tyson, sinubukan niyang tawagan si Dwight para humingi ng tulong, ngunit sa kasamaang palad, hindi aktibo ang kanyang numero. Kaya't pansamantalang kinulong si Tyson sa istasyon ng pulis. Nang gabing iyon, kinumpiske ng isa sa mga pulis ang cellphone ni Tyson at nabuksan ito. Mula sa cellphone, natunton ng pulis ang kinaroroonan ni Bodhi. Kinabukasan, pinalaya si Tyson, ngunit plano pa rin ng pulisya na kumpiskahin ang kanyang cellphone. Samantala, si Bodhi ay tila na aresto rin ng ibang mga pulis. Sa kabilang banda, nasa ospital si Charles dahil ang kanyang ama ay nakomo. Tinawagan ni Charles si Dwight at hiniling na pumunta ito sa ospital sa New York. Sa kabila ng galit ni Dwight kay Charles dahil sa panlilinlang nito sa nakaraan, nagpasya pa rin siyang pumunta roon bilang paggalang kay Pete.
Samantala, nasa ranch si Armand kung saan narinig ng isa sa kanyang mga empleyado na sina Armand at Dwight ang umatake sa punong himpilan ng mga gangster sa isang music concert. Kilala ang mga gangster bilang Black Macadam, at binalaan ng empleyado si Armand na huwag nang makisangkot muli sa grupong iyon dahil ang kanilang leader na si Waltrip ay napakabagsik at matagal nang naghahari sa lungsod ng Tulsa. Hanggang ngayon, wala pang naglakas loob na atakihin sila maliban kina Dwight at Armand. Dahil sa pagkabahala sa sinabi ng kanyang empleyado, agad umuwi si Armand upang alamin ang tungkol sa pinuno ng Black Macadam gang na si Waltrip sa pamamagitan ng internet. Hindi inaasahan, totoo pala ang mga sinabi ng kanyang empleyado, dahil ayon sa impormasyong nakuha mula sa internet, si Waltrip, ang pinuno ng Black Macadam gang, ay ubod ng lupit, hindi matinag ng batas, at may napakaraming tauhan. Dahil dito, kinabahan si Armand na baka maging target ng mga gangster ang kanyang asawa at anak. Sa parehong oras, dumating si Dwight sa ospital sa New York upang bisitahin si Pete. Gayunpaman, hindi maganda ang naging pagtanggap sa kanya ni Vince at muntik na silang magbangayan. Sa kabutihang palad, naawat sila ni Charles at agad dinala si Dwight sa kwarto ni Pete. Gayunpaman, mahimbing ang tulog ni Pete kaya napagpasyahan ni Dwight na umalis muna at bumalik na lang mamaya. Samantala, si Bodhi na dating inaresto ng pulis ay isinuko na ngayon kay Waltrip. Binalaan si Bodhi na papatayin siya kung hindi niya ibibigay ang impormasyon kung sino si Dwight at kung bakit siya nanirahan sa Tulsa. Dahil sa takot, napilitan si Bodhi na ipaliwanag na ipinadala si Dwight ng isang boss ng mafia sa New York na nagngangalang Charles. Ang layunin niya roon ay sakupin ang Tulsa at mangolekta ng buwis mula sa bawat negosyante ng droga sa lungsod. Nang marinig ito, nangako si Waltrip na hindi niya hahayaan mangyari iyon, dahil siya lamang ang dapat mamumuno sa Tulsa. Pagkatapos nito, iniutos ni Waltrip sa dalawang tiwaling pulis na tauhan niya na ihatid si Bodhi pauwi, dahil hindi na niya ito kailangan. Samantala, si Dwight ay nasa New York pa rin noong mga oras na iyon at biglang naalala ang kanyang anak na babae na nakatira sa lungsod. Kaya't sinubukan niyang hanapin ang tirahan nito. Hindi nagtagal, narating ni Dwight ang nasabing address at dumiretso siya sa kanyang anak na si Tina, na noon ay nagtitinda ng mga bulaklak. Nang makita ang kanyang ama, agad naging malamig ang pakikitungo ni Tina at tinanong kung bakit ito lumapit sa kanya. Agad humingi ng tawad si Dwight dahil iniwan niya si Tina at ang kanyang ina noong siya ay nabilanggo ng 25 taon. Sa sandaling iyon, nangako rin si Dwight na hindi na niya uulitin ang kanyang mga pagkakamali basta't tanggapin lamang siya ni Tina bilang ama. Ipinaliwanag ni Tina na hindi naman talaga siya galit ngunit na-traumatize siya dahil minsan ay inatake siya ng isa sa mga tauhan ni Charles. Dahil dito, pinili ni Tina na huwag nang magkaroon ng anumang kaugnayan sa mafia, pati na rin sa sarili niyang ama. Galit na galit si Dwight nang marinig ito at agad niyang tinanong kung sino ang may gawa. Tinanong din niya kung bakit hindi ito sinabi ni Tina noon pa. Sumagot si Tina na ang taong iyon ay si Nico, isa sa mga tauhan ni Charles. Hindi na raw niya nagawang sabihin kay Dwight dahil kinabukasan pagkatapos ng insidente ay bigla na lang siyang inaresto at ikinulong. Sa huli, naintindihan ni Dwight na kaya siya pini-frame up at ipinapakulong ni Charles ay upang pagtakpan ang kasong ito. Hindi na napigilan ni Dwight ang kanyang emosyon kaya't agad siyang nagtungo sa headquarters ni Charles upang hanapin si Nico. Pagdating ni Dwight, nakita niya si Nico na naglalaro ng baraha kasama ang ilang kaibigan, kabilang sina Charles at Vince. Gayunpaman, wala na siyang pakialam at agad na brutal na inatake si Nico hanggang sa mapatay ito. Nang makita ito, nanatiling tahimik si Charles na pagtanto niyang hindi sapat ang 3 tao para labanan si Dwight. Pagkatapos noon, kalmadong umalis si Dwight nang hindi nagsasabi ng kahit isang salita kay Charles. Ilang araw ang lumipas, nagreklamo si Charles sa kanyang ama tungkol kay Dwight na pumatay kay Nico. Gayunman, alam ni Pete na si Nico ay nangharas sa anak ni Dwight kaya para sa kanya ay patas lamang ang nangyari at wala nang dapat pang kwestiyonin. Ngunit iginiit pa rin ni Charles na nais niyang patayin si Dwight dahil pinatay nito ang kanyang pinakamahusay na tauhan. Nang marinig ito, nagalit si Pete at biglang sinampal si Charles. Sinabi niya na si Dwight ang kanyang pinakamahusay na kanang kamay sa lahat ng panahon at itinuturing niya itong parang tunay na kapatid. Kaya't pinaalalahanan niya si Charles na huwag sasaktan si Dwight kung nais pa rin niyang ituring siyang anak. Sa sandaling iyon, natahimik na lamang si Charles at pinigilan ang kanyang matinding galit.
Bago bumalik si Dwight sa Tulsa, muli niyang binisita si Tina at sinabi rito na ayos na ang lahat at wala nang problema dahil naayos na niya si Nico. Tinanong ni Tina kung bakit niya ginawa iyon gayong alam niyang magdudulot lang ito ng panibagong gulo. Sinabi ni Dwight na ginawa niya iyon dahil sa pagmamahal niya kay Tina, at wala siyang pakialam kahit pag-initin pa siya ni Charles dahil hindi niya kayang makitang masaktan ang kanyang anak. Sa narinig, agad na lumalambot ang puso ni Tina at simula noon ay naunawaan niya kung gaano siya kamahal ng kanyang ama. Pagkaraan ng kaunting sandali, dumating na si Dwight sa Tulsa at agad siyang sinalubong ni Tyson. Ikinuwento ni Dwight kung paano siya at si Buddy ay inaresto ng pulis dahil sa pag-atake sa mga gangster ng Black Macadam. Sa nakaraang 2 araw, ilang ulit ding sinubukang tawagan ni Tyson si Dwight ngunit hindi aktibo ang kanyang numero. Nang marinig ito, agad siyang humingi ng paumanhin dahil bagong numero na ang gamit niya habang nasa New York. Pagkatapos noon, hiniling ni Dwight kay Tyson na dalhin siya sa club ni Keller upang seryosong mapag-usapan ang issue. Pagdating nila, tinanong ni Dwight si Keller kung alam nito ang tungkol sa pagkakaaresto ni Tyson at Buddy ng pulisya kahapon. Sumagot si Keller na alam niya, at ito raw ay utos ni Waltrip, ang pinuno ng Black Macadam Gang. Bukod pa rito, kinidnap at ininteroga rin ni Waltrip si Buddy. Matapos marinig ang impormasyong ito, hiniling ni Dwight kay Keller na ayusin ang isang pagkikita nila ni Waltrip. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkita sina Dwight at Keller kay Waltrip. Sa sandaling iyon, tinanong ni Dwight kung bakit inaresto ni Waltrip sina Tyson at Buddy, gayong ang mga tauhan ni Waltrip ang unang umatake sa music concert. Sumagot si Waltrip na ayaw niyang may ibang nagkakalat ng droga sa kanyang teritoryo dahil siya ang naghahari sa lugar ng Tulsa. Kaya kung gusto pa ring magbenta ni Dwight ng mga kontrabando, kailangang sumunod muna siya sa kanya. Pagkarinig nito, tumanggi si Dwight dahil wala raw sino man ang maaaring mag-utos sa kanya maliban kay Pete. Sa huli, uminit ang tensyon sa pagitan nila, at agad na pinalayas ni Waltrip si Dwight mula sa kanyang lugar. Samantala, nakita si Tina na naghuhugas ng pinggan. Pagkatapos nito, narinig niya ang tunog ng telepono sa kanilang bahay. Nang sagutin niya ito, biglang nagbanta ang tumawag sa kaligtasan niya, ng kanyang anak, at ng kanyang asawa. Sa pagkakarinig nito, nagpapanik si Tina at agad na tinawagan si Dwight upang ikwento ang pangyayari. Nababahala si Tina na maaaring si Charles ang tumawag na nagalit dahil pinatay ni Dwight ang kanyang mga tauhan. Gayunman, pinakalma siya ni Dwight at sinabing agad niyang aalamin kung sino ang tumawag. Agad na kinontak ni Dwight ang isa sa mga tauhan ni Charles na si Goody, at tinanong kung sino ang nagbanta kay Tina sa telepono. Sinabi ni Goody na hindi niya alam, ngunit susubukan niyang alamin. Dati, malapit na kaibigan ni Dwight si Goody bago siya nakulong. Hiniling din ni Dwight kay Goody na pumunta sa Tulsa dahil may mahalaga silang kailangang pag-usapan. Ngunit sinabi ni Goody na hihingi muna siya ng pahintulot kina Charles o Pete. Makaraan ng 1 oras, nakita si Goody na humihingi ng pahintulot kay Charles upang makapunta sa Tulsa. Ngunit hindi siya pinayagan dahil natatakot si Charles na baka patibong ito ni Dwight. Sa kaibahan, agad namang inutusan ni Pete si Goody na bumili ng tiket at sundin ang lahat ng ipag-uutos ni Dwight. Sigurado si Pete na hindi gagawa ng anumang kakaiba si Dwight kung hindi siya ginagambala. Sa huli, agad na nag-empake si Goody upang pumunta sa Tulsa. Samantala, nakita si Dwight na nakikipag-usap kay Keller. Iminungkahi niya kay Keller na palawakin ang kanyang nightclub at si Dwight ay mag-i-invest din doon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, bigla silang inatake ng isang lalaki. Matapos ang sagutan ng putok, nagawa ni na Dwight at Keller na mapatay ang lalaki. Nang tingnan itong mabuti, napag-alaman nilang miyembro ito ng Black Macadam Gang na pinamumunuan ni Waltrip. Dahil dito, labis na nagalit si Dwight at tila magsisimula na ang digmaan sa pagitan nila. Sa kabilang banda, si Tina ay papasok sana sa supermarket kasama ang kanyang anak, habang ang kanyang asawa ay nagpasya munang maghintay sa labas. Hindi nagtagal, biglang binugbog ang kanyang asawa ng isang lalaki hanggang sa ito'y malubhang masugatan. Lumabas na ang taong nanakit sa kanyang asawa ay si Charles, dahil may kinikimkim pa rin itong galit kay Dwight sa pagpatay kay Nico, ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Samantala, nakita sina Dwight at Keller na inilibing ang katawan ng miyembro ng Black Macadam Gang na umatake sa kanila. Pero bago nila ito ilibing, inutusan ni Dwight si Keller na tanggalin ang jacket ng patay upang ipadala kay Waltrip.
Ilang oras ang lumipas, nakita si Waltrip sa kanilang punong tanggapan. Hindi nagtagal, dumating ang isa sa kanyang babaeng tauhan na may dalang kahon. Sinabi niyang natagpuan niya ang kahon sa harap ng pintuan. Nang buksan ito, lumabas na ito ay ang jacket ng isa sa kanyang tauhan. Lalong nagalit si Waltrip at nangakong aatakehin si Dwight gamit ang mas malaking puwersa. Sa kabilang banda, si Tina ay nasa ospital na ngayon dahil sa pag-atake ni Charles. Malubhang nasugatan ang kanyang asawa at kinakailangang maospital. Tinawagan ni Tina si Dwight at ikinuwento ang lahat ng nangyari. Iminungkahi ni Dwight na lumipat na lamang siya sa Tulsa dahil tila hindi naligtas sa New York ang kanyang pamilya. Sa huli, pumayag si Tina na lumipat sa Tulsa matapos na bahagyang gumaling ang kanyang asawa. Sa kabilang banda, dumating si Goody sa Tulsa ayon sa kahilingan ni Dwight. Agad namang tinanong ni Dwight kung sino ang umatake sa kanyang manugang dahil ito'y inatake noong nakaraang gabi. Sa narinig, nanumpa si Goody na wala siyang alam dahil abala siya sa pag-aayos ng kanyang tiket papunta sa Tulsa. Pagkatapos nito, kumbinsido si Dwight na si Charles o ang kanyang mga tauhan ang may kagagawan, kaya't nangako siyang balang araw ay tatapusin niya si Charles. Pagkaraan, inimbitahan ni Dwight si Goody na sumali sa kanyang grupo dahil matagal na silang magkaibigan, at iyon ang dahilan kung bakit niya pinapapunta ito sa Tulsa. Gayunpaman, sinabi ni Goody na pag-iisipan muna niya ito. Makalipas ang ilang sandali, nakita si Goody na tinawagan si Charles at sinabi sa kanya na galit si Dwight dahil sa pag-atake sa kanyang manugang. Kung si Charles nga ang may kagagawan, iminungkahi ni Goody na mas makabubuting humingi na lamang siya ng paumanhin kaysa magsimula ng gulo. Ngunit tumanggi si Charles at sinabing hindi siya kailanman hihingi ng paumanhin kay Dwight. Pagkatapos, nilapitan ni Charles ang kanyang ama habang ito'y naliligo. Nagkunwari siyang tinutulungan si Pete na linisin ang ulo, ngunit bigla na lamang niyang nilunod ito sa bathtub hanggang sa mamatay. Ginawa niya ito upang lubos niyang makuha ang kapangyarihan at palitan si Pete. Matagal na rin siyang may hinanakit sa kanyang ama dahil palagi itong pumapanig kay Dwight. Sa pagkamatay ni Pete, malaya na si Charles na gawin ang kahit anong gusto niya, kabilang na ang pagpatay kay Dwight. Kinabukasan, maraming tao ang dumalaw sa bahay ni Charles upang makiramay sa pagkamatay ni Pete. Kapansin-pansin na kalbo na si Charles. Ayon sa kanyang kwento, namatay daw ang kanyang ama sa atake sa puso. Samantala, si Goody na nasa Tulsa pa rin ay agad na ipinaalam kay Dwight ang tungkol sa pagkamatay ni Pete. Sa narinig, nalungkot si Dwight dahil itinuring na rin niyang parang tunay na kapatid si Pete. Gayunpaman, humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya makakadalo upang magbigay galang dahil ayaw pa rin niyang makita ang mukha ni Charles. Pagkatapos nito, nagpaalam na si Goody dahil kailangan niyang dumalo sa libing ni Pete. Makalipas ang ilang araw, nakita si Dwight at ang kanyang grupo na nagsasanay ng mga bagong tauhan. Dahil sa pag-iingat, sinadyang kumuha si Dwight ng mas maraming tao sakaling bigla siyang atakihin ni Waltrip, ang leader ng mga gangster, o ni Charles, ang mafia boss mula New York. Kasunod nito, inutusan ni Dwight si Keller na humanap pa ng mga bagong tauhan. Sumagot si Keller na agad niyang hahanapin ang mga taong kailangan ni Dwight. Samantala, nasa isang pagpupulong si Anna kasama ang kanyang mga nakatataas. Pinag-uusapan nila si Waltrip, ang leader ng Black Macadam Gang, na tila hindi kayang hulihin ng batas. Maging ang karamihan sa mga pulis sa Tulsa ay sumusunod sa kanya. Kaya kailangang kumilos agad ng FBI team upang madakip si Waltrip. Habang nangyayari ito, maraming bisita pa rin sa bahay ni Charles na nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang ama. Pagkatapos nito, tinipon ni Charles ang mga veteranong tauhan ni Pete, kasama si Goody, upang pag-usapan ang isang bagay. Sa sandaling iyon, inihayag niyang siya na ang may hawak ng buong kapangyarihan kapalit ni Pete. Gumawa rin siya ng kwento na si Pete ay inatake sa puso dahil sa ginawa ni Dwight, kaya kailangan nila itong hanapin at gantihan. Gayunman, may isang veteranong tauhan ang tumutol at nagsabing hindi basta-basta si Dwight at hindi dapat maliitin ang kanyang kakayahan. Itinuturing pa nga raw ni Pete si Dwight bilang isang kapatid, kaya hindi makatotohanang hahabulin nila ito. Nang marinig ito, galit na galit si Charles at agad sinakal ang taong nagsalita. Muling iginiit ni Charles na siya na ngayon ang kanilang pinuno, kaya kailangang sundin nila ang lahat ng kanyang utos. Sa kabilang banda, ipinakilala ni Keller kay Dwight ang dalawang bagong miyembro. Ipinaliwanag niyang bihasa ang dalawa sa hand-to-hand combat at paggamit ng armas dahil sila ay dating kasapi ng US military.
Nang marinig ito, natuwa si Dwight at agad silang tinanggap. Kinabukasan, sinalakay ni Anna at ng FBI team ang himpilan ni Waltrip. Sa kasamaang palad, wala roon si Waltrip kaya ilan lamang sa kanyang mga tauhan ang nahuli ni Anna. Gayunpaman, nakuha niya ang laptop ni Waltrip na naglalaman ng mahalagang impormasyon. Mula sa laptop, natuklasan ni Anna ang lahat ng ilegal na negosyo ni Waltrip kabilang ang bentahan ng armas, droga, at human trafficking. Samantala, isa sa mga tiwaling pulis na tauhan ni Waltrip ang tumawag sa kanya upang ipaalam na sinalakay ni Anna at ng FBI team ang kanilang lugar. Nang marinig ito, labis na nagalit si Waltrip at nangakong hahanapin at guguluhin si Anna. Sa kabilang banda, biglang nakatanggap ng tawag si Dwight mula kay Charles. Sa pagkakataong iyon, humingi ng paumanhin si Charles sa kanyang mga nakaraang ginawa at inimbitahan si Dwight na muling ayusin ang kanilang relasyon. Sinabi rin niyang pupunta siya sa Tulsa sa loob ng ilang araw at umaasa siyang makikipagkita si Dwight sa kanya. Nang marinig ito, pumayag si Dwight sa lahat ng hiling ni Charles. Gayunpaman, ang tunay na intensyon ni Charles sa pag-anyaya kay Dwight ay upang linlangin ito at mapatay ng madali. Hindi rin alam ni Charles na marami ng tauhan si Dwight at halos kontrolado na niya ang buong Tulsa. Kinagabihan, dumalaw si Anna kay Dwight at sinabi sa kanya na sinalakay na ng FBI ang punong himpilan ni Waltrip. Sa kasamaang palad, wala si Waltrip doon. Bago pa man maikwento ni Anna ang lahat, biglang dumating si Waltrip at inatake sila pareho, na nagresulta sa pagkakabaril kay Anna habang nakatakas si Waltrip. Dahil hindi nasaktan si Dwight, agad niyang isinugod si Anna sa ospital. Kinabukasan, si Dwight ay iniimbestigahan ng FBI tungkol sa pamamaril kay Anna na ginawa ni Waltrip. Pinaghinalaan ng FBI na nakipagsabuatan si Dwight kay Waltrip upang patayin si Anna. Ngunit mariing sinabi ni Dwight na imposible niya iyong gawin dahil matalik niyang kaibigan si Anna. Gayunpaman, ayaw basta-basta maniwala ng FBI at balak pa ring ikulong si Dwight. Maya-maya, dumating ang abogado ni Dwight at nakipagtalo sa FBI dahil malinaw naman na wala siyang kinalaman. Sa huli, pinalaya rin si Dwight. Kinabukasan, pumunta si Dwight sa ospital upang kamustahin ang kalagayan ni Anna. Doon, sinabi niyang lilipulin niya si Waltrip at ang natitira nitong mga tauhan. Subalit sinabi ni Anna na posible nang nakaalis si Waltrip sa Tulsa kasama ang lahat ng kanyang kinita mula sa ilegal na negosyo. Binanggit din ni Anna na pagkatapos niyang gumaling, malamang ay masisibak siya sa FBI dahil nalaman na ng ahensya ang tungkol sa relasyon nila ni Dwight. Ipinaliwanag ni Anna na mahigpit na ipinagbabawal sa mga ahente ng FBI ang magkaroon ng anumang relasyon sa mga miyembro ng mafia o dating bilanggo. Dahil dito, malamang na siya ay mapatalsik. Nang marinig ito, pinakalma siya ni Dwight at sinabing kahit pa siya ay matanggal sa FBI, ipinapangako niyang aalagaan pa rin niya ito. Pagkalabas ng ospital, nagtungo si Dwight sa bahay ni Armand. Doon sinabi ni Armand na papunta na si Charles sa Tulsa at malamang ay darating ito kinabukasan ng umaga. Dahil dito, inutusan ni Dwight si Armand na ipatawag ang lahat ng kanyang mga tauhan upang salubungin ang pagdating ni Charles. Kinabukasan, makikitang nagpapahinga sina Charles, Vince, at Goody sapagkat kararating lamang nila sa Tulsa. Makalipas ang kaunting sandali, dumating sina Dwight, Armand, at Tyson at nilapitan si Charles. Sa una, inakala ni Charles na mainit siyang sasalubungin ni Dwight. Subalit, sinabi ni Dwight na nagtayo na siya ng sarili niyang grupo ng mafia at ayaw na niyang magkaroon ng kaugnayan sa kanya. Binalaan din ni Dwight si Charles na huwag manggulo, lalo na sa kanyang pamilya. Pagkatapos nito, inanyayahan ni Dwight si Goody na sumali sa kanyang grupo. Si Goody, na matagal ng kaibigan ni Dwight, ay kalaunan ay pumayag at sumama sa kanya. Nang makita ito, agad nagalit si Charles dahil ang orihinal niyang layunin sa pagpunta roon ay upang patayin si Dwight. Ngunit ngayon, siya na ang naipit sa sitwasyon. Nang tila maghahanda ng lumaban si Charles, kalmadong sinabi ni Dwight na napapalibutan na ang lugar ng kanyang mga tauhan at handang barilin siya anumang oras. Sa huli, mas pinili ni Charles at Vince na umalis kaysa mamatay sa kamay ng grupo ni Dwight. Samantala, makikitang tinipon ni Waltrip ang natitirang mga tauhan niya. Inutusan niya silang maghanda sa anumang oras dahil sooner or later, aatake sila kay Dwight at sa kanyang mga tauhan. Gayunman, tumutol ang isa sa kanyang mga tauhan dahil paubos na raw ang miyembro ng kanilang gang. Dahil sa galit at pagkainis, walang awa siyang pinatay ni Waltrip.
Kinagabihan, nagtipon-tipon sina Dwight at ang lahat ng kanyang mga tauhan sa nightclub ni Keller. Doon ipinakilala ni Dwight si Goody bilang bagong miyembro at umaasang mananatili silang magkakasama at magtatanggol sa isa't isa. Ayaw ni Dwight na magkaroon ng traidor sa hanay ng kanyang mga tauhan, dahil kung mangyari man iyon, agad niyang aalisin ang traidor. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ni Dwight na ang natitira na lang nilang kalaban ay ang Black Macadam Gang na pinamumunuan ni Waltrip. Kapag natalo nila ang grupo ni Waltrip, sila na lang ang magiging nag-iisang mafia group na may kontrol sa Tulsa. Kinabukasan, inutusan ni Dwight si Body na i-hack ang laptop ni Waltrip na kasalukuyang nasa kamay ng FBI. Plano ni Dwight na kunin ang lahat ng negosyo ni Waltrip na nakasave sa laptop. Sa hindi inaasahan, magaling pala sa hacking si Body at madali niyang nahack ang laptop ni Waltrip. Hindi lang nakuha ni Body ang mga datos ng negosyo ni Waltrip kundi pati ang laman ng kanyang bank account na umaabot sa milyon-milyong dolyar ay inilipat din niya. Samantala, si Waltrip ay labis na nagalit nang matuklasan niyang naubos ang kanyang ipon. Sa kabilang banda, si Anna na nasa ospital pa rin ay nakatanggap ng liham mula kay Dwight na humihiling na tingnan niya ang kanyang bank balance. Nang buksan niya ito, laking gulat niya nang malamang pinadalhan siya ni Dwight ng ₱1,000,000. Ang perang ito ay mula sa nahack na ipon ni Waltrip na sinadyang ibinigay ni Dwight kay Anna bilang tulong, sa pag-aakalang matatanggal siya sa FBI. Isang gabi, nakita ang grupo ni Dwight na nagtitipon sa nightclub ni Keller. Maya-maya pa, narinig nila ang ingay ng mga motorsiklo at dumating si Waltrip kasama ang kanyang mga tauhan. Agad inutusan ni Dwight ang kanyang mga tao na maghanda, dahilan ng isang matinding bakbakan. Sa huli, nagtagumpay si Dwight na mapabagsak si Waltrip. Mula noon, ang grupo ni Dwight na lang ang natitirang mafia sa Tulsa at wala nang nangahas na manggulo sa kanila. Makalipas ang ilang araw, nakita si Dwight na naglalaro kasama ang kanyang apo sa racecourse ni Armand. Lumalabas na si Tina at ang kanyang pamilya ay nanirahan na sa Tulsa kasama si Dwight. Sa pagkakataong iyon, tinawag na rin muli ni Tina si Dwight na ama, matapos ang mga dekada ng hindi pagkakasabi ng titulong iyon. Kinagabihan, nagdaos ng victory party si Dwight at ang kanyang mga tauhan sa nightclub ni Keller. Ang party na ito ay nagsilbing opisyal na pagbubukas ng muling inayos na nightclub ni Keller na pinondohan ni Dwight. Sa puntong iyon, makikitang masaya si Dwight dahil siya na ang itinuturing na nag-iisang pinuno o mafia king ng lungsod ng Tulsa. Ilang sandali pa, nakatanggap siya ng balitang may babaeng naghihintay sa labas. Nang lumabas si Dwight, si Anna pala iyon, kaya agad niya itong inimbitahan sa loob. Ngunit makalipas lang ang ilang saglit, dumating ang mga pulis at FBI at agad siyang inaresto. Lumalabas na si Anna ang may kagagawan ng lahat ng iyon, dahil ayaw niyang matanggal sa FBI. Pinili ni Anna na ipagkanulo si Dwight at isumbong ang lahat ng kanyang krimen sa FBI. Pagkatapos noon, inaresto si Dwight ng walang paglaban, at isinakay sa isang sasakyan. Pero bago siya tuluyang umalis, nasabi pa niya kay Anna na, ito ay hindi ang katapusan ng lahat, kundi simula pa lamang. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.